kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot? Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge, not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge, not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin
ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge, not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge, not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon.